Pero ang muwete hindi nakakapatay at hindi nakakaperwisyo kagaya ng perwisyo na ginagawa ng mga biktima ng droga. Kahit sa kanto, may droga kang makikita. Itong lugar na ito, talamak ang biktima ng droga. Talamak ang krimen dahil lahat ng krimen na nangyayari drug-related. Saksi kami kung gaano kasalot sa bawat pamilya ang biktima ng droga. Saksi rin kami, hindi na malaman kung pagkakatiwalaan pa natin ang ating kapulisan nung wala pa si Tatay Digong. Ako, bilang kapitan noon sa pinakamagulong barangay, nilaralihan namin ang aming kapulisan dahil ito ay patok sa droga. Yung droga, halos saksi at alam namin kung ano ang dinudulot sa bawat pamilya at bawat tahanan. Magkulong ang pamilya dahil sa droga at dahil may droga, may adik, hindi lang ang pamilya ang nagulo, kung hindi pati buong komunidad na. Kami po ngayon ay nananawagan na suporta sa mga mamamayang Pilipino sa bansang ito na yung taong nagmahal sa atin baka pwedeng suklian natin siya ngayon ang nangangailangan ng suporta natin. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo, wala hong ibang nagmahal na presidente sa bayang ito kung hindi si Tatay Digong. Ito pa ba ang itutumbas nila sa taong nagmahal, taong ibinigay ang buhay para lang sa kanyang kababayan at sa kanyang bayan? Naniwala tayo sa kasabihan, merong second chance. Kaya, naniwala rin tayo na ang sinasabi pagkakaisa. Pero, kayo ba naniniwala na nasa tama ang pag-iisip at mga gawa ng leader ng bayan natin ngayon? Naniniwala ba kayo na gawain ng matino ang nangyayari ngayon sa bayan ito? Pag ang leader mo matino, matino ang pamamalakad mo, matino din ang mga kabinete mo, matino din ang taong gobyerno. Hindi po kayo bulang, hindi rin kayo bingi, alam nyo ang sitwasyon natin ngayon. Harapin natin ang katotohanan na tayo po ay nilalapastangan ng mga ilang politiko na nakikinabang sa kaban ng bayan. Tanong ko po sa inyo, ano na ang sitwasyon natin ngayon? Hindi ba natin papansinin? Tayo ba ngayon ay walang karapatan na magsalita ng tama, magsalita at ipagtanggol ang mga susunod na henerasyon?
Bakit tahimik ang mga taong nakinabang kay Tatay Digong? Bakit pati ang mga politiko nakinabang kay Tatay Digong tahimik kayo ngayon? May konsensya pa ba kayo? May pagmamahal pa ba kayo sa bayan? Nararapat pa ba kayong pagkatiwalaan ng taong bayan? Kaya po, tayo ay magkaisa. Isigaw natin, kailangan ng ating Tatay Digong ang pagmamahal natin ngayon. Bring him back! 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 Kayo ang dapat wala dito. Kayo ang hindi karapat-dapat mamuno dito. Ibalik ninyo si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Hindi tayo maririnig ng nagbibingihan ng administrasyon ito kung hindi tayo magkaisa. Nilapastangan na ang ating pananalapi, nilapastangan na ang ating pagiging Pilipino. Tingnan nyo yung hearing na naganap sa Senado. Di ba nagkautal-utal na sila? Di ba hindi na tugma-tugma at nagtuturuan na? Mahirap pagtangki-tangkiin ang isang kasinungalingan. Ano ba ang dahilan nyo kung bakit pinastruck nyo? Bakit pinenta nyo? Bakit pinagpalit nyo? Kinitab nyo si Tatay Digong? Dahil takot kayo? Hadlang sa inyo?